Nagbabawas ba ang coolant ng sasakyan mo at mayroong bula na umaangat sa radiator at malakas rin yung pressure? Ang unit natin Mitsubishi Strada 2019 4in15 engine. Ang gihambin nga balatian, nagbabawas ng coolant at malakas yung pressure ng radiator. So gaya nito, kita natin yung radiator hose na hindi siya malupyak-lupyak or mapisil-pisil. So matigas yung radiator hose natin. So ngayon ang gagawin natin ay buksan natin yung radiator cap para malaman natin yung kahimtang. Ayan, so kita natin yung bula-bula na parang naglalaba. Yung bula dito ay parang nalagyan ng sabon. So bulang-bula talaga. Meron siyang umaangat na malalaking bula na may dalang hangin. So yan yung dahilan bakit nagkakaroon ng pressure yung radiator natin. So yan, kahit anong gawin natin ay medyo malakas talaga yung bula na umangat. So bago natin to hatulan ay tingnan muna natin yung udo ng sasakyan para malaman natin kung ilan na ba talaga yung udo, bakit nagkaganito. Ayan, so kita natin na 170,984 yung tinakbo ng sasakyan. Kaya ang hatol natin ay tanggalin yung cylinder head. So ayan, ang una natin gagawin dito, tanggalin natin yung timing cover. Ayan, so kailangan natin gawin yan para makita natin yung timing chain dito sa loob. Ang una natin gagawin, lagyan natin ng lock yung camshaft. So ayan, yung sa exhaust para hindi umusog yung timing. Kita nyo naman yan, nag-a-adjust kasi yan kapag binitawan yung timing. Tapos nilagyan din natin ng lock yung anong tawag dito, yung tulak-tulak ng timing chain para hindi tayo mahirapan pagbalik dito. Ayan, so ito yung hitsura nya. Meron tayong pang-lock, pero kung wala kayong pang-lock, pwede naman tong rivets o di kaya kahit ano. So dito ay tinanggal na namin yung timing chain natin. So ganito lang naman siya ka-easy. Pagkatapos dito naman sa ibabaw ay ginamitan natin ng maraming tuyok-tuyok. So kailangan natin gawin yan para maluwagan natin yung camshaft cap at matanggal natin. So tatanggalin natin yung camshaft dito para makita yung nasa ilalim. Yan, so napaka basic lang naman to. So kaya nyo rin to, huwag kayo mag-alala. Ayan, so yan yung camshaft natin na intake. Ginamitan din natin ng lagnut na laibot. Tapos yung mga rocker arm naman, kailangan nating tanggalin yan. So natutune up naman to, kahit na magkabaliktad yung rocker arm ay pwede pa rin siya. So hindi naman siya problema kasi may adjuster naman yung rocker arm. Ito naman yung intake natin na rocker arm, medyo malalaki din. Dito naman ay tinanggal na namin yung cylinder head bolt natin. So ginamitan natin ng maraming tuyok-tuyok to para madali siyang mabunot kasi mataas yung thread. Siyempre pagkatapos nating tanggalin yung mga head bolt ay ayan, lalangkatin na natin yung cylinder head assembly. Yun, so magaan lang naman siya kasi aluminum naman yung cylinder head. Ayan, tapos dito tayo sa engine block, tinanggal namin yung head gasket natin. So bali itong head gasket na to yung sumingaw. So yan, tinudlo-tudlo ko yung dinaanan ng singaw dito. So medyo hindi naman siya klaro kasi maliit lang naman yung singaw. Dito tayo sa cylinder head, mas klaro dito. Ayan, kita nyo yung mga maiitim. So medyo apiki yung kahimtang kapag ganyan, lalo lang yung mga naninilaw na yan, Ibig sabihin ay sumingaw talaga yung singaw ng buhay niya. So syempre gamitan natin ng machine shop, nag-repaste tayo ng cylinder head. Ginamitan ng maraming tuyok-tuyok dito. So kailangan natin gawin yan kapag overheat yung problema ng inaayos natin. So ayan.
Kita natin na medyo sinaw-sinaw na lahat. Ibig sabihin ay plain na siya. So ganyan yung hitsura ng bagong repis oh. So ayan, medyo okay na. Kaya tinanggal na natin sa machine. Pagkatapos ay ayan, hinatid na dito sa sasakyan natin. So gamit natin yung expander natin kasi hindi na natin itutuloy ito na ibinta. Wala namang gustong bumili. Pagkatapos maripis ay ayan, nag-grind tayo ng engine valve or marbula para mawala yung singaw. Tapos palitan din natin yan ng valve seal. Fast forward tayo. Ayan, kinabit na natin yung bago nating cylinder head gasket. Pagkatapos ay inaswat na natin yung cylinder head assembly. So ikakabit na natin to. Dahan-dahan lang yung ginawa natin para hindi ma-damage yung cylinder head gasket natin. So ayan. Pagkatapos masalpak ay kinabitan na natin ng mga cylinder head bolt. Tapos ginamitan ng tuyok-tuyok. So hindi na natin pinakakita yung naghigpit tayo gamit yung torque wrench kasi matagal na. Ayan, so ganoon lang siya ka simple para fast forward tayo. So dito tayo sa timing marks. Ayan, kita nyo yun. Yan yung tamang pagka-timing. Dito tayo sa ilalim. Ayan. So yan yung marking at yung timing chain. Yung sa crankshaft naman, so ayan, nakagitna. Dito ay kinabit na namin yung timing cover. So kita nyo naman yung bolt na hindi natanggal yung lock ng timing, pero ayan, demo lang naman yan para makita sa video na kinabit talaga. So dito ay fast forward tayo, tapos na nating maikabit yung lahat at naglagay na tayo ng bagong engine oil. Fully synthetic yung gamit natin. Pagkatapos binalik natin yung battery. So at nang matis na natin, tapos pinasingaw natin yung fuel lines para ma-bleed natin yung diesel. Tapos ayan, niredondo na natin dito. So observe natin yung diesel dito. Ayan, so ilapit natin yung camera. So kita nyo yan, malapit-lapit na siyang magpugsit-pugsit. Tapos sumirit-sirit na. Ibig sabihin ay okay na yan. So pwede na higpitan yung fuel lines natin. So ngayon ay try na nating paandarin. Ayun. One click. So dahil sa umandar siya, observe natin yung dati na nagbula-bula yung kahimtang. So kita natin dito na malinaw na siya. Para ng sapa na walang naliligong kabaw. Ayun, so siyempre ay pinakita naman natin yun si Matsuki para malaman na si Matsuki talaga yung nagsarado ng hood. Oo, siyempre hood na naman yung kayang trabahuin ni Matsuki. Test drive na tayo. Tingnan natin yung odo natin, nasa 170,984. So patakbuhin natin ng malayo, tapos saka natin tingnan yung radiator natin kung meron bang bula-bula at meron bang pressure. Siyempre ay pinaabante ko na agad na nakauna yung likuran. So nilabas natin dito sa shop natin. So hindi pa tapos yung shop pero medyo marami-rami na yung nakapark. Ayan, so samahan niyo ako, mag-test drive tayo ng dahan-dahan, iwas tumikalbong. So siyempre ay dahan-dahan lang kasi bago pang top overhaul yung engine natin. Sa sobrang layo nga ng tinest drive natin ay inabot na tayo ng gabi. Kita nyo yung paligid dito na madilim na. So nasa 9 PM na siguro kami nakauwi dito. So ayan, dumating na tayo dito sa shop natin. So istoryahe usa diha Matsuki at nang mag-aalaman. Pasok. Sige, yaw-yawi na yun. So ayan, malalayo na rin yung binyahe natin. Kita natin yung udo. Dito ay inabrihan ko na agad yung hood natin at nang magkaalaman kung meron pa rin bang bula-bula dito. So medyo madilim yung engine natin. Pisil-pisilin mo. So ayan, malambot pa siyang pisil-pisilin at nalulupyak pa yung kahimtang ng radiator hose. So siyempre ay kailangan nating buksan to para malaman kung nandito pa rin ba yung bula-bula. Dahan-dahan lang tayo kasi baka sumugwak-sugwak at pumunta sa ating nawong to. Ayan. So sa layo ng tinakbo natin ay hindi nagbago yung kahimtang ng radiator natin. So wala na talagang bula-bula.
Kaya yan, tinakluban ko na. Baka ano na to, pira na naman to, Matske. Aw, pira. Oy, perting piraha. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless.